August 21, 1983, isang araw na yumanig sa buong Pilipinas. Ang pagbalik ni Benigno Ninoy Aquino Jr. ay naging simula ng isang trahedyang hanggang ngayon ay bumabalot pa rin sa ating kasaysayan. Sa runway ng Manila International Airport, isang putok ang bumasag sa katahimikan. Ngunit sa likod ng sigaw, takot at kalituhan, isang tanong ang nananatili. Sino nga ba talaga ang pumaslang kay Ninoy Aquino? Ilang investigasyon ang isinagawa? Ilang ulat ang isinulat? Ilang pangalan ang inilabas sa publiko? Ngunit habang lumilipas ang mga dekada, mas lalo lamang lumilinaw na ang tunay na salarin, ang tunay na utak sa likod ng pagpaslang ay matagal nang kilala. Ngunit piniling itago sa dilim. Ating balikan ang mga kwento, ang mga teorya at ang mga lihim na tinakpan ng makapangyarihang kamay. Sapagkat minsan, ang pinakamalaking kasinungalingan ay ang katotohanang isinisigaw sa atin, ngunit mayroong mas malalim na katotohanang pilit na inilibing. Noong November 27, 1932, isinilang sa Concepcion, Tarlac ang isang batang mag-iiwan ng hindi mapapantayang marka sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya si Benigno Simeon Aquino Jr., anak ni Benigno Aquino Sr., isang senador at Senate Majority Leader, at ni Aurora Aquino mula sa pamilyang hasyendero na orihinal na nagmamay-ari ng Hacienda Tinang. Mula pa lamang sa dugo at ugat, nakaukit na ang kasaysayan sa kanyang pangalan. Ang kanyang lolo, si General Servillano Aquino, ay lumaban sa ilalim ni Emilio Aguinaldo, ang unang kinikilalang Pangulo ng Pilipinas. Nag-aral si Ninoy sa De La Salle College at St. Joseph's College sa Quezon City para sa elementarya, bago nagtapos sa San Beda College para sa high school. Pagkatapos, pumasok siya sa Ateneo de Manila University upang kumuha ng kursong Bachelor of Arts. Subalit, hindi natapos ang kanyang pag-aaral sapagkat mas pinili niyang tahakin ang landas ng pamamahayag. Bagamat inilarawan niya ang sarili bilang isang average student, ang kapalaran ay may mas malaking papel na inilaan para sa kanya. Sa edad na 15, siya ang naging pinakabatang war correspondent na nag-cover sa Korean War para sa The Manila Times ni Don Joaquin Chino Roses. Dahil dito, ginawaran siya ng Philippine Legion of Honor ni Pangulong Elpidio Quirino sa edad na 88. At sa murang edad na 21, naging malapit siyang tagapayo ni Ramon Magsaysay, ang nooy kalihim ng depensa. Sumali rin siya sa Upsilon Sigma Phi sa UP Diliman, ang parehong kapatiran na kinabibilangan ni Ferdinand Marcos. Isang kapalarang kalaunan ay magiging madugo at mapait ang paglalakbay. Ngunit hindi rito natapos ang kanyang pagangat. Noong 1954, sa edad na 22, siya ay pinadala ni Pangulong Magsaysay na siya ring ninong sa kanyang kasal kay Corazon Cojuangco bilang personal na emisaryo upang makipag-usap kay Luis Taruch, ang pinuno ng Hukbalahap. Matapos ang 4 na buwang negosasyon, matagumpay niyang nakumbinsi si Taruch na magsuko ng walang kondisyon. Dahil dito, muli siyang ginawaran ng Philippine Legion of Honor, ngayon naman sa ranggong commander. Sa murang edad, si Ninoy Aquino ay hindi lamang basta anak ng kilalang pamilya. Siya ay isang batang hinubog ng digmaan, ng politika at ng pambansang tungkulin. Isang binatang unti-unting humuhubog sa kanyang kapalaran bilang isa sa pinakahalagang figura ng kasaysayan ng bansa. Taong 1955, dito nagsimula ang paglalakbay ni Benigno Ninoy Aquino Jr. sa mundo ng politika. Sa murang edad, nahalal siya bilang alkalde ng Concepcion, Tarlac. Pagsapit ng 1959, siya ay naging vice-gobernador at noong 1961, naging gobernador siya ng Tarlac. Ngunit ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay dumating noong 1967 nang siya ay maging pinakabatang senador ng bansa. Sa kanyang unang mga taon sa Senado, nagsimula ng umalingaw-ngaw ang tinig ni Ninoy, isang tinig na hayagang bumatikos kay Pangulong Ferdinand Marcos. At sa mata ng Pangulo, isa lamang ang kanyang nakikita, isang banta sa kapangyarihan. Si Ninoy ang inaasahang kakandidato sa pagkapangulo para sa eleksyon ng 1973. Ngunit bago pa man iyon maganap, noong September 23, 1972, na pinalabas na September 21, ipinataon ni Pangulong Marcos ang martial law. Sa mismong gabing iyon, ikinulong si Senador Ninoy Aquino sa Fort Bonifacio. Makalipas lamang ang isang taon, kinasuhan siya ng kasong gawa-gawa, ang pagpaslang di umano at subversion. Sublit tumanggi siyang makilahok sa paglilitis militar at tinawag itong injustice. Bilang protesta, nagsagawa siya ng hunger strike. Nanawi sa coma matapos ang 40 days.
Noong November 25, 1977, hinatulan siyang may sala sa lahat ng paratang at sinentensyahan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Ngunit marami ang naniwala, pati na si Ninoy mismo, na hindi siya ipapapatay ni Pangulong Marcos, sapagkat sa likod ng rehas, mas lalo lamang siyang naging simbolo ng paglaban. At kung siya ay ginawang martyr, maaring tuluyang bumagsak ang rehimen. Habang nakakulong, hindi siya nanahimik. Noong 1978, itinatag niya ang Partidong Lakas ng Bayan o Laban upang sumabak sa halalan para sa batasang pambansa. Ngunit sa gitna ng kampanya, inakusahan siya ni Juan Ponce Enrile, noong ministro ng Depensa, na may kaugnayan sa New People's Army at maging sa CIA. Pinilit si Ninoy na lumabas sa isang pambansang panayam sa telebisyon noong March 10, 1978. Sa huli, natalo ang lahat ng kandidato ng kaniyang partido laban sa mga kandidato ni Pangulong Marcos na muling binahiran ng alegasyon ng dayaan. Noong March 19, 1980, habang nasa piitan, inatake siya sa puso. 2 buwan ang lumipas, muli siyang inatake habang nasa Philippine Heart Center. Kinailangan niya ng triple bypass surgery, ngunit walang Pilipinong surgeon ang nangahas dahil sa kontrobersya. At si Ninoy mismo ay tumangging operahan dito sa Pilipinas. Sa pangambang baka, siya ay isabotahe. At doon pumasok si Ginang Imelda Marcos. Ipinaayos niya ang operasyon sa Baylor University Medical Center sa Dallas, Texas. Noong May 8, 1980, pinalaya si Ninoy dahil sa humanitarian grounds at lumipad kasama ang kanyang pamilya papuntang Los Angeles. Matapos ang matagumpay na operasyon, nagtungo siya sa Damascus, Syria, upang makipagpulong sa mga Muslim leaders, bago tuluyang nanirahan kasama ang pamilya sa Newton, Massachusetts. Sa loob ng 3 taon ng self-exile, hindi siya tumigil. Nagsulat siya ng mga manuscripts para sa 2 libro, nagbigay ng mga talumpati, at patuloy na kumalampag laban sa diktadura sa bawat entabladong kanyang tinapakan. Ngunit sa Amerika, unti-unti siyang nababagot. At iyon nga ang kanyang desisyon, isang pagbabalik na magbabago sa kasaysayan, at magtutulak sa kanya patungo sa kanyang huling hantungan. Taong 1982, sa isang pagkakataong nagtagpo sina Ninoy Aquino at Imelda Marcos, may simpleng kilos na nagbukas ng panibagong kabanata sa kanyang kapalaran. Ibinigay ni Ninoy ang kanyang pasaporteng malapit na mag-expire. Subalit hindi niya alam na ito'y tatago pala ng unang ginang. Noong June 1983, nagtungo si Ninoy sa Consulate ng Pilipinas sa New York upang ipasa ang kanyang mga papeles sa paglalakbay. Ngunit siya ay tinanggihan, sa kadahilanang di umano'y may nakaambang tangkang pagpaslang sa kanya. Sa huli, nakakuha siya ng 2 pasaporte. Ang isa ay blankong pasaporte na nakapangalan sa kanyang tunay na katauhan, at isa pa mula sa gitnang silangan gamit ang alias na Marcial Bonifacio. Isang alias na hango mula sa lugar ng kanyang pagkakapit sa Fort Bonifacio. Noong July 1983, nagbigay ng babala si Pacifico Castro, Deputy Foreign Minister noon, sa mga international carriers kabilang ang Japan Airlines, na huwag hayaang makasakay si Ninoy sa kanilang mga eroplano. At sa mga sumunod na araw, ilang babala ang kanyang natanggap. Isa na rito, mula mismo kay Juan Ponce Enrile noong August 12, kung saan ay ipinapayo niyang ipagpaliban ni Ninoy ang kanyang pagbabalik dahil may mga nagbabalak laban sa kanyang buhay. Ngunit hindi na siya natinag. August 13, 1983, mula Boston International Airport, lumipad si Ninoy patungong Los Angeles para sa mga pagpupulong. Mula roon, nagtungo siya sa Japan, Hong Kong at Singapore bago dumiretso sa Malaysia upang makipagpulong sa punong ministro at sa iba pang opisyal mula Indonesia at Thailand. Pagbalik sa Singapore, muling bumiyahe si Ninoy patungong Hong Kong at mula roon, sumakay siya ng China Airlines patungong Taipei. Dumating siya sa Taipei noong August 19, sinalubong ng kanyang bayaw na isang mamamahayag ng ABC News. Kinabukasan, August 20, sinamahan siya ng mga mamamahayag mula sa iba't ibang bansa. Sa kanyang silid sa Grand Hotel sa Taipei, nagbigay siya ng panayam. Ipinakita niya na siya ay magsusuot ng bulletproof vest. Ngunit higit na nakakakilabot ang kanyang babala sa mga kasamang mamamahayag bago ang kanilang paglipad patungong Maynila. Kailangan nilang maging handa sa kanilang kamera dahil kapag nangyari ito, magiging mabilis. Sa loob ng 3-4 na minuto, tapos na ang lahat. At baka hindi niya na sila makausap muli pagkatapos nito. Isang babalang parang hula, nakalaunan ay magkatotoo. Sa paglapag ng eroplano sa Manila International Airport, isang kapalarang hindi na niya matatakasan at isang kasaysayang tatatak sa isip ng bawat Pilipino.
August 21, 1983. Eksaktong 9:30 ng umaga, umalis si Benigno Ninoy Aquino Jr. mula sa Grand Hotel patungong Chiang Kai-shek International Airport sa Taipei. Pagsapit ng 10:10 am, dumating siya sa paliparan. Ngunit bago pa man makapasok, pinasakay muna siya sa sasakyan na paikot-ikot sa loob ng 20 minutes habang nagsasagawa ng baggage check-in, isang taktika upang mabawasan ang anumang hinala. Gamit ang kanyang pasaporteng nakapangalan sa alias na Marcial Bonifacio, dumaan siya sa immigration. Ngunit bago tuluyang makaalis, hinarang siya ng dalawang opisyal na Taiwanese. Kalaunan, kasama ang kanyang bayaw na si Ken Kashiwahara at ilang mamamahayag, nakasakay siya sa China Airlines Flight 81 Lev, isang Boeing 767 patungong Maynila. Eksaktong 11:50 ng umaga, iniwan ng eroplano ang Taiwan. Samantala, sa Manila International Airport, higit 20,000 taga-suporta ng oposisyon ang dumagsa. Dumating sila sakay ng mga bus at jeep na pinalamutian ng dilaw na laso, ang kulay ng pag-asa at paglaban. Naroon din si Aurora Aquino, ang ina ni Ninoy, at ilan pang kandidato ng oposisyon. Subalit hindi may kakaila ang bigat ng presensya ng pamahalaan. Mahigit 1,000 sundalo at pulis ang nakaantabay, armado, at handang rumesponde. Sa gitna ng mahabang biyahe, pumasok si Ninoy sa maliit na lavatory ng eroplano. Doon niya isinuot ang kanyang bulletproof vest, ang parehong kasuotang suot niya nang umalis siya ng Pilipinas para sa kanyang heart surgery 3 taon na ang nakalipas. Bago bumaba sa eroplano, nakuhanan pa siya ng panayam ng mamamahayag na si Jim Lowry. Ang kanyang tinig, ang kanyang presensya, lahat ay naitala sa kamera. Ngunit, sa loob lamang ng ilang minuto sa pagbukas ng pinto ng Boeing 767 sa paliparan ng Maynila, isang kasaysayang hinding-hindi malilimutan ang nakatakdang maganap. Isang putok ng baril ang babago sa kapalaran ng isang tao at ng isang buong bansa. August 19, 1983. Ilang araw bago ang pagbabalik ni Ninoy Aquino sa Pilipinas, kumilos na ang ilang nasa kapangyarihan. Noon ay Assemblyman Salvador Laurel nagpadala ng sulat kay General Fidel V. Ramos, hepe ng Philippine Constabulary. Ang kanyang hiling, isagawa ang lahat ng kinakailangang hakbang upang maprotektahan si Senador Aquino laban sa mga nagbabalak sa kanyang buhay. Ngunit ang sulat na iyon, ipinaabot kay Gen Fabian Ver, Chief of Staff ng Armed Forces, at isa sa pinakamakapangyarihan sa ilalim ng rehimeng Marcos. Si Ver ang nag-utos kay Brig General Luther Custodio, Commander ng Aviation Security Command, na magbigay ng lahat ng seguridad upang maprotektahan si Senador Benigno Aquino Jr. habang siya ay nasa loob ng Manila International Airport Complex. Sa ilalim ng operasyong tinawag na Oplan Balikbayan, binuo ang iba't ibang alternatibong plano para sa paglapag ni Ninoy. Subalit isang tanong ang nananatili. Ang Oplan Balikbayan ba ay tunay na naglalayong magbigay proteksyon o ito mismo ang naging plano ng kanyang kamatayan? Eksaktong 1:04 p.m., lumapag sa Gate 8 ng Manila International Airport ang China Airlines Flight 81 Len. Sa loob ng eroplano, nakaupo si Ninoy Aquino sa upuang 14C. Hindi alam na ilang segundo na lang, haharapin niya ang kanyang kapalaran. Habang nag-dock ang eroplano, naroon na ang mga miyembro ng boarding party at covert security operations sa loob ng movable tube ng air bridge. Pumasok sina Senator Arnulfo de Mesa, Sgang Clarolat, CIC Mario Lazaga, at Dulater Jesus Castro upang sunduin si Aquino, habang naghihintay sa bungad ng eroplano si CIC Rogelio Moreno. Sumunod din sa loob si Singart Filomeno Miranda at Zach Clemente Casta, 1:40 ng hapon. Tumayo si Ninoy mula sa kanyang upuan at sinimulang i-escort palabas ng eroplano. Ngunit sa halip na dalhin siya sa terminal, siya ay pinababa sa service staircase ng jet bridge, diretso sa tarmac, kung saan naghihintay ang isang asul na Avsecom van. At doon, nagsimulang pumutok ang misteryo. Bago pa man ang putok, narinig ang tinig ng isang lalaki. Ang mga salitang iyon, nakarecord sa audio ng mga mamamahayag. Ngunit ang mismong pagbaril kay Aquino, hindi kailanman naitala ng kamera, natakpan ng matinding sikat ng araw at kaguluhan. 50 segundo matapos tumayo si Ninoy, pumutok ang unang bala. 3 segundo ang lumipas, sumunod ang 4 pang putok, at saka isang sunod-sunod na pagragasa ng hindi bababa sa 12 bala. Nang tumigil ang putukan, 2 katawan ang nakahandusay sa semento ng tarmac, si Ninoy Aquino, at isang lalaking nakilalang si Rolando Galman, parehong patay sa tama ng bala. Sa lugar ng krimen, natagpuan ang 26 na basyo ng M16, caliber 5.56, isang 45 casing,
at 5 hindi nagamit na bala, 3 semi-wad cutter, 2 hollow point. Mabilis na isinakay ang bangkay ni Ninoy sa Avsecom van ng 2 SWAT soldiers. Samantala, isang sundalo sa bumper ng van ang patuloy na nagpaputok sa katawan ni Galman. Mabilis na umalis ang van, iniwan ang dugwang bangkay ng pinaghihinalaang salarin. Opisyal na ulat, patay na si Ninoy bago pa man makarating sa Fort Bonifacio General Hospital. Ngunit nanatili itong kontrobersyal, lalo na at sa mga testimonya sa korte, nagbanggaan ang ebidensya at pahayag ni General Custodio. Kinagabihan, isinagawa ang autopsy sa Loyola Memorial Chapel Morgue at sa Crime Laboratory ng Philippine Constabulary, sina Dr. Bienvenido Muñoz at Dr. Nieto Salvador ang nagsuri. Isang malinaw na tanong ang iniwan ng trahedya, kung ang mga sundalo ang nakatalaga para sa seguridad ni Ninoy, bakit ang dulo ng baril ay sa kanya mismo tumutok? At hanggang ngayon, 4 na dekada na ang lumipas, nananatili pa ring nakabitin sa kasaysayan ng palaisipan. Sino nga ba ang tunay na may utos sa likod ng pagpaslang kay Ninoy Aquino? 4 na oras matapos ang pagkakabaril kay Senador Benigno Ninoy Aquino Jr., naglabas agad ng pahayag ang gobyerno. Ayon sa kanila, ang pumaslang kay Ninoy ay si Rolando Galman, isang umano ay komunistang hitman na kumikilos daw sa utos ng leader ng Communist Party, si Rodolfo Salas. Ngunit, bakit tila napakabilis ng kanilang konklusyon? Sa isang press conference, si Prospero Olivas, hepe ng Philippine Constabulary Metropolitan Command, ay nagdeklarang ang salarin, isang lalaking nasa 20s, nakasuot ng puting kamiseta at asul na pantalon, ay bumaril kay Aquino mula sa likod ng ulo gamit ang isang .357 Magnum revolver. Pero may isang malaking kontradiksyon. Hindi niya binanggit ang chemistry report na malinaw na nagsasabing ang mga fragment na nakuha sa kakatawan ni Ninoy ay hindi mula sa .357 Magnum, kundi mula sa .38 caliber o .45 caliber na baril. Kung gayon, alin ang totoo? At bakit agad-agad na itinuturo si Galman na siyang salarin? Noong August 27, 1983, isang nakapagtatakang military reenactment ang ipinalabas mismo sa telebisyon. Tampok pa ang ilang opisyal ng AVSECOM na aktwal na nasa lugar ng pamamaril. Sa palabas na iyon, ipinakita na habang pababa si Ninoy sa hagdan ng jetway, isang lalaki ang biglang sumulpot mula sa likuran at binaril siya. Pagkaraan, agad ring pinagbabaril ng mga sundalo si Galman. Ngunit mismong si Olivas Calaunan ay umamin. May mga pagkakamali raw ang reenactment. Mali ang klase ng eroplano at may ilang taong dapat nandoon ngunit hindi isinama. Kung ganoon, isa ba itong eksena ng katotohanan o isang eksena ng palabas? At narito pa ang mas nakakapagtaka. Ang di umano ay weapon, isang Smith & Wesson .357 Magnum revolver. Ayon sa ulat, ito'y inangkat pa mula Bangkok, Thailand noong 1970, may serial number na K919079. Ngunit may mga eksperto ang nagsasabing hindi lamang .357 Magnum ang maaring iputok mula rito, kaya posibleng gumamit ng .38 Special o iba pang bala na mas madaling itago ang pinagmulan. Kung totoo ngang ito ang baril na ginamit, bakit hindi tugma ang mga fragment na natagpuan sa ulo ni Ninoy? At kung si Galman nga ang salarin, bakit kailangan pang patayin siya sa mismong tarmac bago pa man makapagsalita? Mula sa Central Intelligence Agency sa United Nations, sa Communist Party of the Philippines, hanggang mismo kay First Lady Imelda Marcos, lahat sila ay inakusahan ng sabwatan. Habang si Pangulong Ferdinand Marcos naman ay may sakit, kagagaling lamang sa kidney transplant. Kung gayon, sino ang tunay na nagpasya? May ilan ang naniniwalang matagal nang ipinag-utos ni Marcos ang pagpatay kay Ninoy at naghihintay lamang ng tamang oras para maisakatuparan ito. Noong November 3, 1983, nagsimula ang pagdinig kung saan ay lumitaw ang isang makapangyarihang saksi, si Rebecca Quijano, kapwa pasahero sa eroplano ni Ninoy. Ayon sa kanya, nakita niyang may isang lalaking nakasuot ng unipormeng militar, tumakbo mula sa hagdanan at itinutok ang baril sa batok ni Aquino. Kasunod ang isang putok. Tumugma ito sa post-mortem analysis na binaril si Aquino sa batok, malapitan, at lumabas ang bala sa kanyang panga. Pababa ang trajectory. Kung totoo ito, ibig sabihin, hindi si Galman ang pumatay. Sa halip, isa itong planadong operasyon ng mismong mga nasa kapangyarihan. Pagkatapos ng isang taon ng investigasyon na may higit 20,000 pahina ng testimonya mula sa 193 na saksi, 2 ulat ang naisumite sa Pangulo. Ayon sa Minority Report ni Justice Agrava, inamin niyang isang military conspiracy ang pumatay kay Ninoy, ngunit nilinis ang pangalan ni General Fabian Ver.
Ayon naman sa majority report ng natitirang miyembro, direktang iniugnay ang mga general ng AFP, kabilang sina Ver, General Luther Custodio ng AFCECOM at General Prospero Olivas ng Metrocom. Ang mas nakakagimbal, isang tinig ang narinig mula sa lahat ng miyembro ng board. Hindi si Galman ang pumatay kay Ninoy Aquino. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling malabo ang hustisya. Marami ang naniniwala na pinilit ni President Marcos at ng kanyang pamahalaan ang mga saksi, ang mga investigador at maging ang mismong mga hukom upang mailayo sa kanya at sa kanyang mga kaalyado ang krimen. 8 araw inilagak ang labi ni Ninoy. Hindi siya sinuotan ng bagong baro, kundi nanatiling nakadamit ng dugong safari jacket na suot niya nang siya ay barilin. Ang kanyang mga sugat, hindi tinakpan, hindi itinago. At sa bawat sugat na iyon, sumiklab ang galit at dalamhati ng sambayanan. Libu-libo ang dumagsa sa burol ni Ninoy sa kanilang tahanan sa Times Street, Quezon City. Dinala rin ang kanyang labi sa Santo Domingo Church, kung saan patuloy ang pagbuhos ng mga taong nais magbigay pugay. Kinabukasan matapos ang pamamaslang, dumating mula Boston ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa na si Cory Aquino at mga anak na sina Balsi, Pinky, Viel, Noynoy at Chris. At lalo pang tumibay ang balita ng mismong si Shintaro Ishihara, miyembro ng Japanese Parliament, ay tumawag kay Ginang Cory Aquino upang ipaalam na nakumpirma ng mamamahayag na si Kiyoshi Wakamiya, nakasama mismo ni Ninoy sa eroplano na binaril nga siya paglapag sa Maynila. Dinala rin ang labi ni Ninoy sa Concepcion, Tarlac at sa Hacienda Luisita Chapel bago muling ibinalik sa Santo Domingo para sa kanyang libing noong August 31, 1983. Pinangunahan ang misa ni Cardinal Archbishop Jamie Sin, 9 o'clock ng umaga. Ngunit ang pinakamatak ay ang libing na tumagal ng 12 oras. Sakay ng isang flatbed truck na ginawang karo, inilibot ang kabaong ni Ninoy sa mga lansangan ng Maynila. Dumaan ito sa Rizal Park kung saan ibinaba sa kalahati ang bandila ng Pilipinas bilang pagluluksa. Higit 2 milyong tao ang pumila, naghintay at nagmartsa kasabay ng kanyang kabaong. Ang himpapawid ay puno ng tinig, luha at dasal. At kahit ilan lamang ang istasyon ng radyo gaya ng Radio Veritas at DZRH ang nagbigay ng buong coverage, naging saksi ang buong sambayanan sa isang libing na hindi basta libing, kundi isang sigaw ng bayan. At nang dumating ang kabaong ni Ninoy sa Manila Memorial Park sa Parañaque, 9 o'clock ng gabi, doon tuluyang ilibing ang isang tao na pinaslang upang manahimik, ngunit sa halip, ang kanyang kamatayan ang siyang naging mitsa ng isang revolusyon. Isang buwan matapos ang pagpaslang kay Ninoy Aquino, pinangunahan ni Cory Aquino ang isang malawakang pagtitipon na tinawag na National Day of Sorrow. September 21, 1983, hindi lamang upang alalahanin ang pagpatay kay Ninoy, kundi upang sariwain din ang araw ng pagdedeklara ng batas militar. Ngunit, ang mapayapang pagtitipon ay nauwi sa trahedya. Libo-libong nagprotesta ang nagtungo sa Mendiola Bridge, ngayon ay Don Chino Rosas Bridge, kung saan naghintay ang mga sundalo at bumbero. Nagkaroon ng tensyon, nagkaroon ng girian, at sa huli, 11 ang namatay, 7 sa kanila ay mga sibilyang nagprotesta. Lumipas ang 2 taon. Noong 1885, kinasuhan ng 25 opisyal militar, kabilang ang ilang general at koronel at isang sibilyan sa pagpatay kay Ninoy at kay Rolando Galman. Tinanggal ni Ferdinand Marcos sa puwesto si General Fabian Ver bilang AFP chief at pansamantalang pumalit si General Fidel F. Ramos. Ngunit matapos ang maikling paglilitis sa Sandigan Bayan, isang nakabibinging hatol ang ibinaba, walang sala ang lahat ng akusado. At agad ding ibinalik ni Marcos si Ver sa puwesto. Para sa marami, isa itong hayagang pang-insulto sa hustisya. Pagbagsak ni Marcos noong 1986, muling binuksan ang kaso. At mismong Korte Suprema ang nagsabing ang naunang paglilitis ay isang huwad na proseso, isang utos ng diktador, isang bagong paglilitis ang isinagawa. At noong 1990, 16 na sundalo ang nahatulan ng habambuhay na pagkakabilanggo. Kasama rito sina General Luther Custodio, Captain Romeo Bautista, 2nd Lieutenant Jesus Castro, at iba pang opisyal at sundalo. Ayon sa korte, sila ang nagplano at nagsagawa ng isa sa pinakamadilim na pagpatay sa kasaysayan ng bansa. Ngunit dito nagsimulang lumalim ang hiwaga. Isa sa mga nahatulan, si Pablo Martinez, ay nagsalita. Ayon sa kanya,
Inutos umano ang pagpatay ni Eduardo Danding Cojuangco, malapit na kaalyado ni Marcos, at pinsan mismo ni Cory Aquino. Dagdag pa niya si Galman umano ang aktwal na bumaril kay Ninoy, bagay na hindi kailanman napatunayan ng ebidensya. Nagpetisyon ang mga nahatulan upang mapababa ang kanilang sentensya. Iginiit na si Marcos at ang kanyang mga crony ang tunay na nagutos. Ngunit tinanggihan ito ng Korte Suprema. Lumipas ang mga dekada. Ilan sa mga nahatulan ay namatay na sa piitan, ilan ay napalaya. At noong 2007, si Pablo Martinez ay pinalaya sa bisa ng humanitarian grounds. Pagsapit ng 2009, ang huling mga natitirang bilanggo ay tuluyang nakalabas. Sa kabila ng hatol, sa kabila ng mga pangalan at testimonya, naniniwala pa rin ang ilan na si President Ferdinand Marcos ang nagutos. Ngunit para sa iba, nakatago pa rin ang tunay na salarin. Isang lihim na pilit ikinukubli sa likod ng makulay na kasaysayan ng bansa. Dumadagundong ang kasaysayan ng Pilipinas sa isang pangyayaring yumanig hindi lamang sa bansa, kundi sa buong mundo. Ang kanyang pagkamatay ang naging mitsa upang magising ang sambayanang Pilipino laban sa diktadurya ni Ferdinand Marcos. Ngunit higit pa rito, ang kanyang pagpanaw ang nagbukas ng pinto para sa isang malawakang kilusan ng oposisyon. Hindi lamang ilang aktivista, kundi pati mga negosyant, simbahan, panggit ng uri, at ang masang matagal ng api. Mula sa isang hiwa-hiwalay na tinig, naging isang malakas na tinig ng bayan ang lahat, na sabay-sabay na nawagan ng hustisya. Sa panahong iyon, may sakit at halos wala ng lakas si ex-President Marcos Sr. Habang siya ay unti-unting pinanghihinaan, ang kanyang mga crony naman ay nagpabaya at nagbulsa ng yaman ng bayan. At habang natatabunan ng karangyaan ni Imelda Marcos, mula sa kanyang libo-libong sapatos hanggang sa marangyang pamumuhay, lalo namang lumalakas ang panawagan ng masa. Sobra na! Tama na! Palitan na! Ngunit higit sa lahat, ang pagpaslang kay Ninoy ang naglagay sa kanyang may bahay na si Corazon Cory Aquino sa sentro ng politika. Siya ang naging kandidato ng oposisyon laban kay Marcos sa snap elections ng 1986. At bagamat idineklara ng COMELEC na panalo si Marcos, tinulig sa ito ng buong mundo bilang isang pandaraya. Mula rito, sumiklab ang makasaysayang People Power Revolution, isang mapayapang revolusyon na nagpabagsak sa diktadura at nagluklok kay Cory Aquino bilang Pangulo. At sa bawat sulok ng paliparan, may kasaysayang hindi nabubura. Noong 1987, ang Manila International Airport, mismong lugar kung saan pinaslang si Benigno Ninoy Aquino Jr., ay muling ipinangalan sa kanya bilang Ninoy Aquino International Airport. Sa mismong apron kung saan siya bumagsak, nakalagay ang isang brass plaque, isang tahimik ngunit makapangyarihang paalala ng isang dugot buhay na isinakripisyo para sa bayan. Idineklara ring isang national holiday ang August 21 bilang Ninoy Aquino Day sa bisa ng Republic Act No. 9256. Ngunit sa ilalim ng Administrasyong Gloria Macapagal Arroyo, ito ay inilipat sa Monday nearest August 21, alinsunod sa kanyang tinaguriang holiday economics. Kalaunan, ibinalik muli sa eksaktong petsa ng August 21 sa pamamagitan ng kautusan ng mismong anak ni Ninoy, si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Sa mga sumunod na taon, lalo pang lumalim ang usapin. Noong November 2024, isang makapangyarihang pahayag ang binitiwan ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio, isang dating kaalyado ng mga Marcos. Ayon sa kanya, ang buong pamilyang Marcos ang tunay na utak ng pagpaslang kay Ninoy Aquino. Isang akusasyong muling nagbukas ng sugat sa kasaysayan at nagpatindi sa alitan sa pagitan ng kanyang pamilya at ng kasalukuyang Pangulo, si Bongbong Marcos Jr. Sa likod ng bawat tanong na kailanman ay hindi nasagot, nananatili namang buo ang alaala ni Ninoy, hindi lamang sa mga palatandaan o sa mga monumento, kundi sa damdamin ng bawat Pilipinong naghangad ng kalayaan. Sa paglipas ng mga dekada, nananatili pa ring nakaukit sa kasaysayan ang pangalan ni Benigno Ninoy Aquino Jr. Isa siyang tao na pinaslang, ngunit sa kanyang pagkamatay, isinilang ang isang bagong pag-asa para sa sambayanang Pilipino. Ngunit sa kabila ng mga plakang tansong nakabaon sa paliparan,
Sa kabila ng milyong nagmartsa sa kanyang libing, at sa kabila ng mga pista na opisyal na inialay sa kanyang alaala, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Sino nga ba ang tunay na may sala? Marami ang nagakusa, marami ang itinuro, at hanggang ngayon, may mga nagsasabing ang tunay na mastermind ay matagal nang kilala, ngunit nanatiling nakatago sa likod ng kapangyarihan, impluensya at kasinungalingan. At habang binabalikan natin ang kasaysayan, isa lamang ang malinaw. Ang dugo na bumakat sa kanyang safari jacket ay hindi lamang kay Ninoy, kundi sagisag ng dugo ng bayan, dugo ng kalayaan, at dugo ng katotohanan na patuloy pa ring hinahanap hanggang ngayon.